mo ganun lang kadali yun? 14 years, Renji, hindi biro yun. Ako naging ina at ama ni Alex. Patawarin ka? Gusto mo bang lukuhin din kita sa pagkakataong ito na sige, pinapatawad na kita? Gusto mo rin ba magsinungaling ako sa'yo? Na sige, pinapatawad na kita. Pero hindi totoo. Ayoko magpaka-plastic. Power Ranger. Sorry. Sorry na, di ko man sinasadya nga. Masaktan ka. Pasensya na, sorry. Parang Ranger ah. Sorry ah. Diyan. Sorry ah. No, pasensya na tula. Sorry pa, Kuya Power Ranger ah. Sorry Power Ranger ah. Ano lang. Sorry. Walang problema yan. Pasensya na. Parang dali magkakapatid eh. Ako pa ako nakamatanda rin eh. Sorry. Nambira ka mo. Pops, salamat talaga. Hanggang ngayon, sa totoo lang, hindi ko pa sigurado kung magkakabalikan kami ng asawa ko, kung mabubuo ang pamilya ko. Pero, salamat talaga sa pamilya niyo, sa pagpapalaka-business, sa pagtanggap sa akin. Mula sa pagdating ko rito, wala nang mapupuntahan. Tapos puso niyo kung tinanggap, bukas pa. Years.
natin o yung iba natin mga kababayan ay napipilitan mag-abroad. Napipilitan pumunta ng ibang bansa para sa kinabukasan ng mga anak o ng pamilya, o sabihin natin na makaahon din po sila sa kahirapan. Tinitiis ang hirap, mga araw na masasaya para lang sa pamilya. Pero yung iba sa atin, dahil sa pangarap po natin na makapag-abroad, mayahon natin yung mga pamilya natin sa kahirapan, yung kinabukasan ng mga anak natin ay maging maganda. Iba naman sa ating mga kababayan na OFW ay minsan sinusubok ng tadhana. Pati yung mga pamilya nila dito sa Pilipinas. Minsan may pamilya na yung asawa nag-abroad pero hindi na nakabalik muli sa kanyang pamilya. Meron namang nag-abroad, umuwi ng Pilipinas pero walang pamilyang uuwian. Marami pong kaso ng ganyan na or kwento ng pamilya, karanasan ng mga pamilya po natin na nangingibang bansa na sinusubok ng tadhana. 'Di ba? Yung kwento na po na napanood po natin ay isang clip lamang po yan. Pero kung gusto niyong mapanood po, ayan, bisitahin niyo po sa channel po ni Kuya Ka Business. Nandun po yung sunod-sunod na mga kwento po ni Kuya Regis. Isa po yan sa, dati po siyang OFW. Tapos, yun, tulad nga ng sabi ko, na dumaan din po sila sa pagsubok sa buhay. Diba? Nakaka-touch yung kwento. Kasi yung anak po nila ay, kumbaga, 14 years yung kumbaga, hindi niya kasama yung tatay niya, diba? So, mahirap din sa parte po niya. Yung mga pamilyang ganyan na yung kunwari yung asawa nag-abroad tapos biglang hindi makauwi or nakahanap ng iba, kasi yan yung karamihan ng mga kaso po ng mga OFW or yung naging problema po nila. May nag-abroad pero umuwi, iba na pala yung inuwian or hindi na nakauwi sa pamilya. Meron namang nag-abroad na pag-uwi dito sa Pilipinas, yung asawa niyang babae ang nakahanap na. Maraming kasong ganyan. Kahit na mga sa MMK, magpakailanman, ganyan. Marami tayong napanood ng mga ganyang problema. Pero, ang pinakamasakit kasi sa ganyan na kaso, hindi lang kayong mag-asawa yung nasasaktan. Ang mas masakit doon yung anak nyo, kung may anak kayo. Yun yung pinakamasakit. Kasi, kung baga sila yung malaki yung impact po ng away nyo or yung gulo na nangyari or yung problema po na nangyayari sa inyo. Minsan, hindi nyo lang alam, hindi nyo napapansin po sa kanila, pero yung ibang mga anak talagang dinidibdib. Kaya minsan din mahirap din may mga pagkakataon na yung anak ay sobra yung tampo sa nanay or sa tatay na kumbaga nagkamali sa pamilya.
Grabe. Nakakaano yung mga ganyang kwento talaga. Kumbaga matatouch ka, 'di ba? Yun nga ang ganda rin po ng ang ganda rin po ng sinabi ni payo din po ni Papa Dens, yung pag-usap po nila ni Kuya Regis na nagpapasalamat nga si Kuya Regis kasi nga natanggap siya sa ka-business family. And sabi nga din ni Papa Dens na kumbaga nung first time pa makapunta dyan si Kuya Regis ay medyo alanganin daw siya o yung nagdalawang isip. Pero yun nga kasi syempre tinutulungan din sila ni ka-business. So doon niya na-realize yung mga problema ni Kuya Regis. So yun, medyo nakaka-touch yung usapan po nila. And tama din po siya, masusulo, kumbaga magkakaayos din po yan. Diba? Pero ang pinakaano dyan, kumbaga inot po natin, tayong mga nanunood, tayong mga OFW, mga tatay, mga nanay, na pag may mga ganyan problema, so, mga problema ng pamilya, mag-asawa, yan, ang lagi po natin tandaan na once na gagawa tayo ng mali or bago tayo gumawa ng hakbang na alam natin na makakasira sa pamilya natin or magagalit yung asawa mo, pag-isipan mo muna. Kaya dapat huwag kang gumawa ng mali na alam mong ikakasira ng pamilya mo. Kasi once na mabasag yung trust niya sa'yo, sabi nga nila, madaling magpatawad pero mahirap makalimot. Saka yung sakit, laging nandyan. So kahit maayos yan, nagkakaroon pa rin ng, kumbaga, sugat. Diba? Pero yun nga, i-pray natin na magkaayos sila yan para po sa anak po nila. Kasi isa lang naman yung ang pinaka-affected dyan yung anak nila. Para hindi rin po para makapag-aral ng maayos at hindi nakakapag-isip ng kung ano-ano. Ayan. Minsan din sa mag-asawa, isa sa reason na kahit gustong-gusto mong bumitaw kasi kumbaga sakal ka, sobra na yung sakit, lalo na yung nanay, isa yan na hindi bumibitaw sa mag-asawa, yung nanay, kasi once na bumitaw yung nanay, wala na, masasabi natin wala na yung isang pamilya. So kawawa yung anak na mawawala ng tatay or mawawala ng nanay, di ba? So yun lang po yung natin dyan, kumbaga medyo mga realization din natin or mga lesson learned din po natin yan. Sana lagi po natin tandaan na yung pag po natin sirain yung tiwala sa atin ng asawa natin or kahit sino, diba? Huwag po natin sirain kasi yun nga, madaling magpatawad pero yung sakit hindi yan basta-basta nawawala. So dito na lang po, maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan subscribe ka-business official, ka-business family, and kay Papa Dens TV, syempre sa Kaagapay din po. And big love shoutout po sa lahat ng mga solid supporters po din natin. Thank you po sa panonood. Maraming salamat. Bye-bye. So yun mga kapapi, Kaagapay po, please support po natin si Kaagapay, nagnanais na makatulong sa ating mga kababayan. Alright? Business, tanan mga ka-business, mariyog ko, support natin si Kaagapay. Grabe butan, yun siya kayo, pero may ginag-support ba sa tua? So yun, sa mga Tagalog naman, pakisuyo po, supportahan natin si Kaagapay. Diba?
solid din po itong sumusuporta sa atin. Grabe, laging nagko-comment. Ayun, salamat din sa suporta mo. Ayun, balikan naman natin yung ginawa niyang kabutihan sa atin. Maraming salamat ka-business bro. Ayan, kilala. Kaagapay, support natin. Maraming salamat.